Ano? Sabi mo nasa bahay ka at nawala ang mahigit 100 underwear mo? Hindi mo ba iniisip na ninakaw sila ng amain mo ano? Pero, noong 8 taon ako, pinakasalan siya ng nanay ko at isinama ako. Ang amain ko ay laging mabuti sa akin. Mahal kong ate, hindi mo alam. Iminumungkahi ko na pumunta ka sa kwarto ng amain mo. Nasa kuwarto ba ng amain ko talaga ang underwear ko? Chloe, ano ang hinahanap mo? Sa aparador ni tatay? Ikaw, Chloe, ano ang ginagawa mo sa kwarto ng tatay mo? nanay, siya. Ipinagkalat ni Chloe ang underwear niya, kaya pinulot ko. Babae ka na ngayon at iniiwan mo pa rin ang damit mo kahit saan? Kailangan mo pa ang tatay mo para maglinis ng mga kalat mo. Wala kang hiya. Hindi, nanay, sinadya niya. Pinasok ko ang pamilyang ito kasama ka noong 8 taon ka. Tinatrato ka ni Ricardo tulad ng sarili niyang anak. Kung hindi dahil sa kanya noon, mamamatay sana tayo sa gutom sa lansangan. Kailan ka ba magiging matanda? Tara, bumaba tayo at magluto. Mia, ano ang gagawin ko? Natatakot akong umuwi. Ginagawa ito sa'yo ng amain mo at hindi ka pinaniniwalaan ng nanay mo. Dahil hindi mo ito maiiwasan, bakit hindi ka nalang lumipat? Hindi papayag ang nanay ko. Pwede kang magpakasal. Magpakasal ka at tumira kasama ang asawa mo. Magpakasal? Huwag kang mag-alala, bahala na ako. Hahanapan kita ng mapagkakatiwalaang lalaki. Madilim na berdeng kurbata. Ang lalaking binanggit ni Mia siya ba? Mahal, iniwan ko ang damit panloob mo sa pintuan mo. Mula nang malaman ko na ang aking amain ay may ganoong mga saloobin sa akin, hindi ko na kayanang manatili sa bahay kahit 1 segundo pa. Ang pagpapakasal at pag-alis ang tanging paraan ko. Ako si Chloe. Si Mia ang nag-refer sa akin. Ako si Chloe, 22 taong gulang. Kasalukuyang intern sa Apex. Walang bisyo. Kung okay lang, gusto kong magpakasal sa lalong madaling panahon. Inayos ako ni Mia na makipagkita kay isang matandang lalaki. Pasensya na. Ikaw ba ang pinadala ni Mia? Maganda ang santuaryong ito para sa mga dasal para sa pag-ibig. Bilis, manalangin kay Buddha para bigyan ako ng manugang na babae. Naririnig mo ako? Halika at magbigay galang. Nanay, hindi na kailangan manalangin. May gusto na akong tao. Ano ang mga pamantayan mo para sa asawa? Basta, isang lugar na matitirhan. Dinala mo ba ang iyong ID? Congratulations sa iyong kasal! Hindi ako makapaniwala na napangasawa ko ang isang ganap na estranghero, isang matandang lalaki, ganun lang.
Salamat, Ginoong Santiago. Nagmamadali kang makahanap ng matitirhan? Wah. Telepono. Iimpake mo ang mga gamit mo. Tawagan mo ako at susunduin kita. Si. Ginoong Santiago, aalis na ako. Munting kuneho, sa wakas, akin ka na. Ginoong Santiago, Ang pagkuha sa Apex na napag-usapan natin noong nakaraan, gusto ko ng resulta ngayong linggo. opo, Ginoo. Sandali, ano? Hindi ba sinabi mo noong nakaraan na ang Apex ay napakaliit para makuha? Bakit biglang nagbago? Sino ba sa Apex ang espesyal? Ano ang ginagawa ni Ginoong Santiago sa munisipyo? Chloe, nasan ka? Ang lalaking inayos ko para sa iyo ay matagal nang naghihintay sa cafe. Kung gayon, sino ang napangasawa ko lang? Wala sa bahay at hindi nagre-reply sa mensahe. Ang kulit mo ngayon, paparusahan ka ni tatay. Para takasan ang creepy kong amain, pinili kong pakasalan ng isang estranghero, pero hindi ko inaasahan na ang estranghero ay... Sarili kong tito. Bestie ko. Ngayon tita Chloe ka na. Tuwing nakikita ko si Tito Julian, hindi man lang ako makahinga. Paano mo nagawang kumuha ng marriage certificate sa kanya? Ngayong araw, nakasuot din siya ng madilim na berdeng kurbata, kaya napagkamalan ko siya. Hindi mo alam kung gaano nakakatakot si Tito Julian. Ngayong napakasal ka sa kanya, siguradong nasa ilalim ka ng kanyang kontrol. Pinakamahalaga, malapit na ang huling pagsusulit, kaya kumuha ako ng agimat para sa amin ni Chloe. Tiyak nagagana iyon. Anong ginagawa mo? Halika at manalangin. Si Lola at si Tito Julian, bakit nandito sila? Hindi na kailangan manalangin. May gusto na akong tao. Hindi basta-basta nagsasalita si Tito Julian, kaya may gusto nga siyang tao. Ang pagpapakasal sa iyo ngayon, malamang dahil lang pinipilit siya ni Lola na mag-asawa. Paano kung isang araw bumalik ang taong gusto niya? Ano ang gagawin mo? Ganyan naman sa mga teleserye. Kaya may gusto na pala siyang tao. Ginoong Santiago, magsisimula na ang pulong sa 2 minuto. Mayroon pa bang kailangan ihanda? Kumusta, Ginoong Santiago? Bigyan ang lahat sa kumpanya ng bonus. Kunin ito sa personal kong account. Ikakasal ako ngayong araw. Gusto ko lahat makihati sa saya. Ikakasal? Ipinakilala ka ba ng matandang ginang sa isang mayamang dalaga? Hindi. Taong gusto ko. Ginoong Santiago, pwede ba kaming mag-divorce? Tito Julian, napagkamalan kita ngayong araw. Pasensya na. Nagkamali ka. Hindi ako nagkamali. Dahil ikaw ang nag-propose, kailangan mong managot sa akin. Chloe, ang blind date naghihintay sa iyo sa cafe. Nakasuot siya ng madilim na berdeng kurbata. Munting kuneho? Huwag mong isiping iwan ako. Anong ginagawa mo? Sinta, hayaan mong si tatay. Tulungan kang maging tunay na babae. Pakawalan mo ako. Anong pagpapanggap yan? Noong nanay mo at ako ay nagsasama sa katabi mong kwarto, narinig mo kami, di ba? Gusto mo rin, di ba? Si tatay ay makakatulong sa'yo. Pakawalan mo ako. Tulong. 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 Chloe? Chloe? Buksan mo ang pinto. Chloe? Hindi mo naman. Gustong malaman ng nanay mo na naakit mo ang asawa niya, di ba? Bakit mo nilock ang pinto nang walang dahilan? Ilang beses ko bang sasabihin sa'yo, huwag mong ilock ang pinto. Hindi, nanay. Si Ricardo ang pumasok sa kwarto ko. Ano kung pumasok siya sa kwarto mo? Si Ricardo ang bumili ng buong bahay na ito. O mayroon bang bagay na kahiya-hiya ang ginagawa mo sa kwarto mo? Hindi, wala. Sige, sabi ni Chloe kailangan niya ng privacy. Anong privacy? Nanay ako niya. Kinakausap niya ako tungkol sa privacy? Ang privacy ay para sa mga walang hiya. Kung wala kang ginagawang mali, bakit kailangan mo ng privacy? Talagang hindi ako yun. Ngayon sumasagot ka na ha? Wala pa akong sinasabi. At nagpapakabiktima ka na. Tingnan ko nga kung anong kahiya-hiyang sikreto ang tinatago mo. Nanay. Nanay.
May sasabihin ako sa'yo ng pribado. Paano ko sasabihin kay nanay? Tinatakot ako ng stepfather ko. Chloe? Noong araw, ang nanay mo ay balo at ikaw ay kasama niya at lagi kang binubuli. Ngayon, sa wakas, ay nakahanap na siya ng masasandalan. Kung patuloy kang mag-aaway, mas mabuting isipin mo ang mga kahihinatnan. Iiyak ba ang nanay mo? Gawin siyang mabuhay ng habang buhay na nakayuko? Sobra ka na sa linya. Ang tatay mo at ako ay nagtatrabaho ng sobra. Para saan ba yan lahat? Lahat para sa'yo, alam mo ba? Ano bang gusto mong sabihin sa akin? Nanay. Ricardo, siya, gusto niyang. Nanay, ano ang problema? Chloe, magiging ate ka na. Ate? Ricardo ay gustong-gusto ang batang ito sa mahabang panahon. Palagi kong isinasaalang-alang ang iyong nararamdaman. Kaya naghintay ako hanggang sa lumaki ka bago magkaroon. Chloe? Ricardo, siya talagang mahal ka. Alam mo ba? Kung sasabihin ko kay nanay ang totoo, tiyak na hindi niya ito matatanggap. Mukhang hindi ako maaaring makipag-divorce kay Ginoong Santiago ngayon. Kailangan kong lumipat sa lalong madaling panahon. Ginoong Santiago, maaari ba tayong magkita? Nandito ako. Ginoong Santiago. Hindi tayo magdidiborsyo. Sigurado ka ba? Na-mention ko na ang diborsyo dati. Dahil, ikaw ang tito ng pinakamatalik kong kaibigan. Sa tingin mo matanda na ako? Hindi, ako. Ito ba talaga ang sinasabi ni Mia, ang malamig at mabagsik na Tito Julian? Chloe, Eto, sigurado ka bang hindi ka magsisisi? Walang pagsisisi. Sige, kailan kita susunduin? ngayong gabi. Kaya mo ba yan? Pupunta akong mag-empake ng mga gamit ko. Umalis ngayong gabi. Lola? Bakit nandito si Lola? Hindi ko kayang tanggapin iyan. Wala ka man lang apelyido ng anak ko. Sapat na ang pagsuporta ng anak ko sa nanay mo. At ngayon ikaw, itong pabigat din. Kayo dalawa napakaswerte. Nanay? Nanay, uminom ka ng tubig. Sinusunog mo ba ako? Nanay, okay ka lang ba? Lola, ikaw. Okay lang si nanay. Nanay, anong dala mo ngayon dito? Lahat ito ay dahil sa iyo at sa pabigat na dala mo. Hindi ka na bumabata, araw-araw na nakatira sa bahay ng anak ko. Hindi tama iyan. Kaya, ito ay ang pinsan mo mula sa pamilya ni Tito, si Yao Zhu. Kayo dalawa, maglaan ng oras para magpakasal, pagkatapos ay lumipat sa bahay ng tito mo. Hindi ko gagawin pakasalan ang pinsan ko. Bago mag-New Year, nagkakagulo ang pinsan ko, nabali ang kanyang mga binti. At hindi pa rin makalakad ng maayos. Lola, gusto mo ba akong itapon sa impyerno nila? Chloe, paano ka nakakapagsalita ng ganyan kay Lola? Nanay, si Chloe ay bata pa. Hindi kailangang magmadali sa kasal. Bata? Tingnan mo siya. Kumikilos na parang mang-aakit. Narinig ko na. Ang ilang mga anak na babae ay lumalapit sa kanilang amain. Hindi ko ginawa. Sige nanay, kayong dalawa, tigilan nyo na ang pagtatalo. Si Chloe ay bata pa, hindi sapat ang gulang para magpakasal. Mahal? Tata, ay lagi kang aalagaan magpakailanman. Hindi ko kailangan ng tulong mo. Ang pagkain na kinakain mo, ang damit na sinusuot mo, ang bubong sa iyong ulo, lahat mula sa aking anak na lalaki. At sumasagot ka pa, talagang naghahanap ka ng gulo. Sige, aalis na ako ngayon. Kailangan niya ng leksyon. Ano sa tingin mo ang ginagawa mo? Alis na ako. Hindi ko iyon papayagan. Bukod dito, anong pamilya ang walang away? Alam mo kung gaano si Lola, tiis-tiis na lang. Pero sinusubukan niya akong ipagbili sa pamilya ni Tito. Maliit lang ba iyon? Hindi ba sinabi ng tatay mo iyon? Sinabi niya na lagi kanyang aalagaan magpakailanman. Dahil nandito ang tatay mo, ano ang kinakatakutan mo?
Siya ay gumagawa ng mga hindi magandang galaw sa akin. Tatay mo siya? Ano ba? May ibang motibo? Huwag kang magpatawa. Kalokohan. Noong nakaraan, pagkatapos kong maligo, nahuli ko siyang nagnanakaw ng aking mga panloob. Palagi kanyang trato na parang sarili niyang anak. Tinutupi ang iyong mga panloob. Ano ang masama doon? Hinugasan ka na niya noon pamang bata ka pa at tinutupi para sa iyo. Noong nakaraan, malapit na akong matulog. Pumasok siya sa aking kwarto Tinitingnan ka lang niya. para makita kong tulog ka. At mag-good night sa iyo. Nanay, bakit lagi kang ayaw maniwala sa akin? Ako ang sarili mong anak. Bakit ka naniniwala sa isang tagalabas kaysa sa sarili mong anak? Sino ang tinatawag mong tagalabas? Kung hindi dahil sa kanya sa mga nakaraang taon, tayong dalawa, matagal na tayong namatay sa gutom. Ang pamilya Xiao ay napakabuti sa atin. Paano ako nagpalaki ng isang walang utang na loob? Simula nang ikasal ka, ikaw ay nagpapaalipin sa pamilya Xiao. Si Lola ay lagi kang tinatrato ng malamig. Ang bahay at ang sasakyan, Lahat iyan ay kanyang mga ari-arian bago ang kasal. At ang iyong sahod. kailangang ibigay ng buo. Paano naman naging mabuti sa atin ang pamilya Xiao? Tinitiis ko ang lahat ng paghihirap na ito. Para kanino? Noon, ikaw ay 8 taong gulang pa lang. Dala-dala kita. Sa tingin mo, makakapag-asawa ako ng mayaman at makapangyarihan? Hindi ba lahat ito ay para sa iyo, isang pabigat? Ano ang problema? Nag-away kayo ni Chloe? Si Chloe ay nag-aalboroto at ipipilit na lumipat ng bahay. Lumipat? Matigas lang ang ulo niya. Si nanay ay bumaba lang at nakalimutan ang kanyang bag. Bakit hindi mo dalhin sa kanya? Pupunta akong kausapin si Chloe at magkaroon ng maayos na usapan. Sige, pupunta na ako. Mahal, gusto mo bang iwanan si tatay? Nanay, Ang nanay mo? Pumunta siya para ihatid ang lola mo. Hindi siya babalik saglit. Chloe, hayaan mo si tatay na maging unang lalaki mo. Ayos ba? Makulit, ha? Munting kuneho. Buksan mo ang pinto. Nahanap ko na. Ito na ang isa. sino yan? Ricardo, nandito ako para sunduin si Chloe. Chloe, ay hindi maayos ang pakiramdam ngayon. Ricardo, si Chloe at ako ay may plano na. Dadalhin ko siya sa bahay ko para mag-bonding ng ilang araw. Ang mga kaibigan namin ay nasa baba naghihintay sa amin. Hindi ka naman tatanggi, di ba Ricardo? Siyempre. Tara na. Buti na lang umalis ka na sa bahay. Ang amain mo ay sobrang nakakaloko. Nangilabot ako sa buong katawan. Salamat, Mia. Kung hindi ka dumating sa tamang oras, wala yon. Ako ang bestie mo, tandaan mo? Pero sa pagkakataong ito, nag-utos lang ako para sa isang tao. Si Tito Julian ko. Dahil hindi ka sumasagot sa mga text o sumasagot ng tawag, malapit na siyang tumawag ng pulis at sirain ang pinto. Buti na lang nakarating ako sa tamang oras. Tito Julian, maraming salamat. Umiiyak ka ba? May nanggulo ba sa'yo? Tito Julian, wala kang ideya. Ang pamilya ni Chloe. Hindi, masyado akong nag-phone. Masakit ang mata ko. May gusto si Tito Julian. Ang mga usaping pamilya ko, mas mabuting huwag ko na siyang abalahin. Sobrang sakit ng tiyan ko.
Dumating na ba ang regla ko? Chloe, ayos ka lang ba? Ay naku, ang kotse ni Tito Julian mukhang napakamahal. Dumihan ko siya. Ano ang gagawin ko? Wala rin akong dala. Bokya na ako. Si Tito Julian ay talagang takot sa mikrobyo. Noong minsan kumain ako sa kotse niya, itinapon niya ang kotse, at ako. Na yon. Tito Julian, pasensya na. Nagkalat ako sa kotse mo. Tito Julian, kaya kong maglakad mag-isa. Ibaba mo ako. Huwag kang kumilos. Kargahin kita. Sandali. Paano naman ako? Maglalakad na lang ako. Maupo. Gagawin ko ng mag-isa. Ang cute ng tsinelas ng babae. Lagi ba silang nakatago sa bahay ni Tito Julian? Isang lalaking may ganyang estado na may gamit pang babae sa bahay ay medyo normal, di ba? Nakita ko yon sa tindahan kahapon. Naalala kong gusto mo ang mga anting-anting na kuneho. Akala ko bagay ito sa'yo. Siya, paano niya alam na gusto ko ang mga kuneho? Hindi pwedeng madaliin. Hindi pwedeng takutin ang munting kuneho palayasin. Ako na ang gagawa. Tito Julian, saan ako matutulog ngayong gabi? Sundan mo ako. Dito ka natitira simula ngayon. Ang laki ng kwarto. Ito. Ito ba ay kuwarto ni Tito Julian? Ang matulog ng hiwalay sa bagong asawa ko ay hindi ko style. Ano sa tingin mo, Chloe? Tito Julian. Ako. Huwag mo akong tawaging Tito Julian. Kung ganoon, ano ang dapat kong itawag sa iyo? Dapat ba kitang tawaging mahal? Pwede mo akong tawaging Ginoong Santiago. Kapag handa ka na, pwede mo na akong tawaging mahal. Ginoong Santiago. Maligo ka na. Ginoong Santiago, hindi ko inaasahan na ganito tayo kabilis. Saan galing yan? Marumi ang mga damit mo. Gaganda ang pakiramdam mo pagkatapos mong maligo at magpalit. Ayun, nasa regla ako. Malamang hindi gagawin ni Ginoong Santiago ang anuman sa akin. Ginoong Santiago. Tapos na akong maligo. Nakaayos na ako. Kung kailangan mong umalis. Mainit na tubig na may brown sugar. Makakatulong ito sa pakiramdam mo. Salamat. At ito. Dapat ka nang maligo ngayon. Si Ginoong Santiago ay tila malamig sa labas, pero hindi ko inaasahan na siya ay napakamapagmalasakit. Siguro dahil mas matanda siya, kaya alam niya kung paano mag-alaga. Chloe, ang lakas ng loob mo talaga. Nasaan ka ngayon? Hindi ba sinabi mong nasa bahay ka ni Mia? Nasaan si Mia? Sabihin mo sa akin ang totoo ngayon. Magdudulot ka lang ng gulo kay Ginoong Santiago ng gulo. Si Mia, siya, ay naliligo. Nanay. Gusto kong tumuloy sa bahay ni Mia ng ilang araw. Ngayong gabi lang. Bumalik ka bukas. Huwag kang makipagtalo sa akin. Tingnan mo, nagmamadali ka para tawagan ako pabalik. Sabi mo si Chloe ginamit ang pagpunta sa bahay ng matalik na kaibigan bilang takip para hindi umuwi magdamag. Chloe ay kakaiba ang kilos kamakailan.
Natatakot lang ako na baka siya madala ng mga masasamang tao at maloko. Sa lipunan ngayon, maraming matatandang lalaki na nambibiktima ng mga inosenteng babae tulad ni Chloe. Ako naman, iisa lang ang mahal kong anak. Kailangan kitang protektahan ng mabuti. Huwag hayaang may humawak sa iyo. Chloe, bakit may lalaki sa likod mo? Chloe, nasa likod mo. Bakit may lalaki? Ano? Lalaki? Anong lalaki? Nasaan ang lalaki? Nanay, nag-i-imagine ka lang. Nasaan ka ba talaga? Sabihin mo, huwag kang maglakas loob na. Ang mahal mong anak. Hindi gagawa ng kahit anong kakaiba si Chloe. Tiyak na may nag-udyok sa kanya. Hintayin natin siya. Tumakas siya? Paano siya babalik? Ito ang bahay niya. Nagtatampo lang yan. Hindi ba si Chloe? Magsisimula na sa trabaho? Tagapamahala ka sa Apex. Tiyak na makikita mo siya sa trabaho. Maupo ka. Mahal, medyo. Nabahala lang ako. Huwag kang mag-alala. Tiyak kong, ihahatid ko si Chloe pauwi. At disiplinahin siya. Hindi madali ang pagpapalaki sa'yo at wala pa akong natitikman, ngunit naglakas loob kang tumakas. Tingnan natin kung saan ka makakatakas. Ano ang problema? Ang aking usaping pampamilya ay magdudulot lang sa iyo ng gulo, Ginoong Santiago, isang tawag mula sa bahay. Wala yon. Matutulog na. Ako. Sandali. Halika, patuyuin mo ang buhok mo. Ang lambing ni Ginoong Santiago. Kakaiba. Kahit na hindi pamilyar ang lugar. Parang, mas komportable ako rito kaysa sa bahay. Wala tayong minamadali. Magandang umaga, Ginang. Ginang, lahat ng ito ay inihanda para sa iyo. Mga damit, alahas, titulo ng bahay, at isang kotse. Hindi ako sigurado sa iyong panlasa. Para sa almusal, nag-prepare ako ng mga putahe mula sa iba't ibang rehiyon. Nag-prepare ako ng isa sa bawat uri. Kung may hindi ka gusto, maaari nating baguhin anumang oras. Wow, ang dami. Sinabi ni Ginoong Santiago ito ay ang mga pangunahing pangangailangan para kay Ginang Santiago. Nasaan si Ginoong Santiago? Si Ginoong Julian ay pumunta sa kumpanya kaninang umaga. Ito ay, Ito ang studio. Si Ginoong Julian ay pumapasok para umupo sandali araw-araw. sino ang nasa painting? Isang babae. Nakita ko ito dati, noong pumasok ako para maglinis. Isang beses lang. Pagkatapos noon, si Ginoong Julian ay hindi na ako pinapapasok sa studio. Isang painting na pinapanood niya araw-araw. Ang tao sa painting ay siguradong si paboritong babae ni Ginoong Santiago, di ba? Ngayong binanggit mo, sa tingin ko, Ginang, mukha kayong pamilyar. Binibining Chloe. Ito ang Apex.
Maaari ba kayong pumasok ngayon para magsimula? Pupunta ako dyan. Marta, sinabi mo lang. Dahil sa istorbo na iyon, nakalimutan ko ang sinasabi ko, kaya ginang, mauna na po kayo. Saan ba talaga ko siya nakita dati? Okay, sige. Ginoong Reyes, na-notify ko na si Chloe na pumasok ng maaga para sa onboarding. Darating siya rito ngayon din. Tama na. Ako na ang bahala dito. Okay. Kamusta? Ako si Chloe, ang bagong empleyado dito. Chloe, Paano ko yun makakalimutan? Ang amain ko ay nagtatrabaho sa Apex bilang tagapamahala ng departamento. sino ang kalaguyo kagabi? Hindi ba kita tinuruan na igalang ang sarili mo? Walang iba, maliban sa akin. Ang pinapayagang humawak sa'yo. Sabihin mo sa akin, nahawakan na ba niya ang katawan mo? Hindi mo sasabihin. Kaya hanggat hindi ka nag-iisip ng malinaw, ito ang trabaho. Makakalimutan mo na yan. Umuwi ka sa akin. Bitawan mo ako. Bitawan mo? Ginoong Reyes, ito ay... Chloe, dahil lang buntis ang nanay mo. At pakiramdam mo ay hindi ka gaanong minamahal, hindi yun dahilan para siraan mo ang sarili mo at lumabas nakikipagtalik sa ibang lalaki. Hindi ako. Nagsisinungaling ka. Ikaw. Noong 8 taon ka, dinala ka ng nanay mo sa bahay na ito. Pinalaki kita ng 14 na taon. At hindi man lang ako nagkaroon ng sariling anak dahil natatakot akong makaramdam ka ng pagkakait. Ikaw naman, dahil lang sa nanay mo ay nagkakaroon ng batang kapatid na lalaki, maglalaro ka at magpapakasaya. Chloe, hindi magkakaroon ni tatay ng sanggol na iyan, kaya umuwi ka sa akin, okay? Diyos ko, Wala siyang utang na loob. pinalaki siya ng amain niya na parang sarili niyang anak. At hindi man lang niya matanggap ang kanyang hindi pa isinisilang na batang kapatid na lalaki. Hindi lang siya walang galang sa magulang, kundi naglalabas din siya, nakikipagtalik sa iba't ibang lalaki. Ginoong Reyes, dapat mo siyang iuwi at turuan siya ng leksyon. Hindi totoo yan. Ito ay... Chloe, sumama ka na kay tatay sa bahay. Umuwi na tayo para mabigyan kita ng masusing pagsusuri. Pakawalan mo ako. Hindi ako sasama. Huwag kang maniwala sa kanya. Tulong. Ginoong Santiago. Okay ka lang? Sino ka ba? Ikaw, alisin mo ang kamay mo. Kumusta, Ginoong Santiago? Ginoong Santiago, bakit ka maaga nandito? Pasensya na, hindi ako nandito para salubungin ka. Ginoong Santiago, ano ang tawag mo sa kanya? Ginoong Santiago. Bulag ka ba? Ito ang lalaki na kakakuha lang ng ating kumpanya, ang pinakamayamang tao sa lungsod ng Daloy, ang CEO ng Grupo Santiago, Ginoong Julian Santiago. Kaya. Si Ginoong Santiago ay ang isa na kumuha ng ating kumpanya. Ang bagong CEO. Isang receptionist, nang aasar ng babaeng empleyado at sinasaktan siya. Ganito ba? Kumilos ang grupo Apex ninyo? Hindi, Ginoong Santiago. Maaaring siya ay bagong hire lang, probasyonaryong empleyado. Pero ang personal niyang buhay ay magulo. Ginagawa ko lang ito para sa kumpanya. Nag-aayos ng bahay. Tumahimik ka. Ang pagsibak ng empleyado ay hindi dahilan para manggulo ka. Ginoong Santiago, ang bagay na ito ay pagkukulang ng ating kumpanya. Sa pamamahala, sisibakin ko siya agad. Umalis ka dito? Ginoong Santiago, patawarin mo ako. Ang asawa ko ay buntis. Kailangan niya ang aking pag-aalaga. Hindi ko kayang mawalan ng trabaho. Ginoong Santiago. Si nanay ay buntis. Ricardo hindi maaaring mawalan ng trabaho. Ikaw ang magdesisyon. Bakit si Ginoong Santiago maging napakabait sa malanding ito? Posible kayang? Kalimutan. Kalimutan mo na. Sige. Salamat, Ginoong Santiago. Ginoong Santiago, dito po tayo. Hintay ka lang. Malalaman ko rin sa huli kung sino ang iyong kalaguyo. Ginoong Santiago, ano ang ginagawa mo rito? Nagulat?
Saka dapat handa ka. Ang negosyo ng pamilya natin ay mas malaki kaysa sa akala mo. Ginang Santiago. Ricardo Reyes. Ano ang relasyon mo sa kanya? Dapat ko bang sabihin sa kanya? Maniniwala ba si Ginoong Santiago sa akin at susuportahan ako? Siya, Sorpresa? Julian, bumalik na ako. Nandito na ang superstar Evelyn. Hinintay niya si Ginoong Santiago ng isang oras. Ang mga chismis tungkol sa kanila ay totoo pala. Hindi maaaring ipahayag ng isang babaeng artista ang kanyang relasyon. Si Ginoong Santiago ay matiyagang naghihintay at kusang loob na naging kanyang lihim na kalaguyo, nakakataba ng puso. kaya siya ba ang gusto ni Ginoong Santiago? Kaya pinakasalan ako ni Ginoong Santiago bilang pananggalang. Sino ka? Bakit ka nakatayo sa tabi ni Julian? Siya ay Bagong empleyado ako na ngayon lang nagsimula. Ginoong Santiago, magre-report na ako ngayon. Siya ba ay ayaw makipag-public sa akin? Nakakahiya ba ako? Wala pang babae sa tabi ni Julian. Bakit niya pinapahalagahan ng sobra ang isang empleyado? Nag-iisip ba ako ng sobra? Buti na lang nasa opisina ako kanina, hindi ako nahuli ni Evelyn. Si Ginoong Santiago ay napakabait sa akin, hindi ko pwedeng sirain ang relasyon niya. Ang kanyang kabaitan ay dahil lang sa tungkod mula sa kasunduan sa kasal at pag-aalaga sa isang nakababata. Chloe, huwag mo nang pag-isipan. Ikaw ang bagong empleyado, Chloe? Tama ba? Bakit ang iyong tasa ay eksaktong kapareho ng sa tasa ni Ginoong Santiago opisina? Narinig ko na ang mga iyon ay gawa ng dalubhasang artisano. Wala nang iba. Isang pares na na-auction ng 200 milyong piso. Isang pares lang sa buong mundo. Ikaw at si Ginoong Santiago? Hindi. Nagkakamali ka. Binili ko lang ito online, isang peking siyam-siyam na po, talagang magandang peke. Ah, ganun ba? Julian, hindi ba ito isa sa mga tasa ng dalubhasang artisano? Ito ay sumisimbolo ng dalisay na pag-ibig. Pwede ko bang makuha ang isa pa? Bakit mo ako sinisigawan? Sabi na nga ba, magkaibigan ang ating pamilya. At saka, bumalik ako ngayon upang i-endorso ang Grupo Santiago, bagong produkto. Makipag-ugnayan sa marketing para sa negosyo. Huwag kang lumapit sa akin. Pero gusto kitang samahan. Dahil sa relasyon ng ating pamilya, iniisip ng lahat ako ay iyong kasintahan. Mula ngayon, huwag mong hayaang marinig ko ang anumang chismis na ikaw ay aking kasintahan. Kung hindi, kahit ang mga magulang mo ay hindi ka mapoprotektahan. Ginoong Santiago, ang mga custom na singsing sa kasal mula sa iba't ibang tatak ay dumating na. Singsing sa kasal? Dapat magustuhan niya ang mga iyon. Kaya ganoon pala, si Julian ay nagpaplano nang pakasalan ako. Gusto ko ito. Bakit mali ang sukat? Liam, paano mo ito nagulo? Dahil hindi ito para sa iyo. Binibining Evelyn. Hindi para sa akin? Kung hindi, para kanino? Ang aking asawa. Julian, anong sinabi mo? Nagpakasal ka? Imposible. Ipatingin mo ang iyong tenga. Liam, Binibining Evelyn. Abala si Ginoong Santiago, mangyaring umalis. paano si Chloe? Lahat ay nakaayos. Ang mug ay naihatid din para sa iyo. Napansin ng mga kasamahan na pareho ito ng modelo sa iyo. Pero si Binibining Chloe ay tila ayaw na malaman ng iba na asawa mo siya. Ganoon ba? Sinong malandi iyon? Sinong mga has na makipag-agaw sa akin? Siya iyon. Talagang iyong malandi iyon. Si Julian ay talagang ibinigay sa kanya ang mug na ito. Saan nanggaling ang mug na ito? Nako, kung ang kasintahan ni Ginoong Santiago ay magkamali, mapapahamak siya. Binibining Evelyn, ito. Binili ko ito sa group buy mismo. Ito ay peke. Siyempre, peke. Ang tunay ay nagkakahalaga ng 200 milyong piso. Isang pambihirang koleksyon. Sa tingin mo karapat-dapat ka?
Chloe, tama? Kakasimula pa lang sa kumpanya? At sadyang bumili ka ng pekeng tugma kay Ginoong Santiago? Nandito ka ba para magtrabaho? O para akitin si Ginoong Santiago? Kaya, nandito ka para magtrabaho? O para akitin si Ginoong Santiago. Evelyn, talagang nagkamali ka ng intindi. Hindi ko intensyon na akitin si Ginoong Santiago. Wala akong ideya na si Ginoong Santiago ay gumagamit ng ganitong tasa. Alam ng lahat sa buong kumpanya na ang opisina ni Julian ay may isang natatanging tasa na nagkakahalaga ng 200 milyong piso. At nangahas kang sabihing, hindi mo alam? Kaya naman pala, Narinig ko na noong nagsimula pa lang si Chloe, si Ginoong Santiago mismo ay pumagit na para tulungan siya. At ngayon ay mayroon siyang magkapares na tasa. Baka naman talagang sila ay, oh, tigilan mo na. ang kapal ng mukha. Sino ba ang hindi nakakaalam na si Ginoong Santiago ay pinag-uusapan na may relasyon kay Superstar Evelyn? Mukha siyang napakalinis at inosente. Sino ang mag-aakala na sa pribado siya ay isang tagawasak ng pamilya at basura? Talaga, hindi mo mahulaan. Ang gulo ng personal niyang buhay. Una, siya ay nagtanggol sa kanya. Tapos, magkapares na tasa. Baka naman ang kanyang kalaguyo ay talagang si Ginoong Santiago. Evelyn, sinabi ko sa iyo. Hindi ko sinadyang gumamit ng tasa na katulad ng kay Ginoong Santiago. Bukod dito, kung anong uri ng tasa ang gusto kong gamitin ay sarili kong desisyon. Wala kang karapatang makialam. Walang karapatang makialam, inakit mo ang aking lalaki. Kaya may karapatan akong parisahan ka. Ang aking tasa. Ang tasa na ibinigay sa akin ni Ginoong Santiago. Nabasag na. Kung gusto mo ng aking kapatawaran, lumuhod ka sa mga bubog na ito at humingi ng tawad. Gusto mo ba ng tawad ko? Pagkatapos, lumuhod ka sa tambak na basag na salamin at magpatira pa ka para humingi ng tawad. Wala akong ginawang mali. Bakit ako dapat lumuhod at humingi ng tawad? Wala kang ginawang mali, ginalit mo ako. Kung gayon, mali ka. Siya ang tunay na pag-ibig ni Ginoong Santiago. Kung gagawa ako ng eskandalo dito at makipag-away ng malaki sa kanya, lalagay lang si Ginoong Santiago sa mahirap na sitwasyon. Lumuhod ka. Inakit mo ang kasintahan ni Evelyn. Ikaw na walang hiya, tagawasak ng pamilya. Dapat kang lumuhod at humingi ng tawad. Tama, may ginawa kang mali at ayaw mong aminin. Evelyn ay mabait na pinapatawad ka. Noong unang panahon, ang isang babaeng umakyat sa kasintahan ng iba ay parusahan ng mahigpit. Lumuhod ka na ngayon. Itigil mo na ang pagpapahiya sa ating kumpanya. Hindi ko ginawa. Talagang hindi ko inakit si Ginoong Santiago. Hanggat si Evelyn ay maaaring paalisin si Chloe sa kumpanya, wala na siyang kakampi. Pagkatapos, iuuwi ko siya at gagawin ko ang anumang gusto ko sa kanya. Tingnan natin kung sino ang maglalakas loob. Sino ang gumawa nito? Julian, sinadya niyang bumili ng peke ng sa iyo para makuha ang atensyon mo. Tinuturuan ko siya ng leksyon para sa iyo. Sino ka ba sa tingin mo? Tinuturuan siya ng leksyon para sa akin? Ako, Hindi ko kayang magkaroon ng Ginoong Santiago at si Evelyn na nag-aaway. Ginoong Santiago, ginawa ko ito sa sarili ko. Walang kinalaman si Evelyn dito. oo, ginawa niya ito sa sarili niya. Walang kinalaman sa akin. Maliit lang na sugat. Malapit na rin namang matapos ang oras. Uuwi na lang ako at tatapalan ito. Aalis na ako. Pinapayagan mo siyang ganyanin ka? At ayaw mo pa ring aminin na kasama mo ako? Liam, kanselahin lahat ng endoso ni Evelyn sa kumpanya. Hindi natin kailangan mga empleyadong nambubuli ng katrabaho. Hindi ako sang-ayon. Sabihin mo sa receptionist na si Evelyn ay pinagbawalan sa kumpanya. Opo, Pero kailangan kitang makita. Evelyn, sa lahat ng mga taon na ito, nagkakalat ka ng chismis tungkol sa atin. Pinalampas ko ito para sa kapakanan ng iyong mga magulang at hindi kita siniraan. Pero nakapagsabi ka na ba ng napakaraming kasinungalingan na naniwala ka na sa mga ito? Ano? Siya pala ang nagpasimula ng chismis? Niloko niya tayong lahat. At ganun pa rin siya kumilos. Akala namin totoo. Ang totoo, sinungaling siya. Umuwi ka sa akin. Ginoong Santiago, kayo na po ang bahala sa inyong negosyo. Kaya kong umuwi ng mag-isa. Bumalik si Evelyn ngayon. Dapat kayong mag-usap.
Sumakay ka. Yan si Chloe. Ibigay mo sa akin ang kamay mo. Wala talaga yan. Maliit na gasgas lang. Ginoong Santiago, pakiusap, umayos po kayo. Umayos ba? Binibining Chloe? Kailangan ko bang paalalahanan ka na ako ang asawa mo, ang may sertipiko ng kasal? Pero pananggalang ako. Inaapi ka sa sarili mong kumpanya at hindi ka man lang humingi ng tulong? Kung sinabihan ka ni Evelyn na lumuhod, gagawin mo ba talaga? Hindi ba talaga ako mapagkakatiwalaan? Pero siya talaga ang gusto mo. Ano? Dahil si Evelyn ang iyong. Chloe? Chloe! Chloe! Bumaba ka! Chloe! Chloe, lumabas ka. Alam kong nasa kotse ka. Ang lakas ng loob mong makipagkalaguyo sa labas. Kung may lakas ka ng loob, lumabas ka. Chloe? Chloe, lumabas ka. Chloe? Natatakot siya. Huwag kang matakot. Nandito ako. Chloe, nakikita kita. Chloe, malandi ka. Ginoong Santiago, Ano iyon? nag-iilusyon ba ako? Pasensya na, Ginoong Santiago. Akala ko iba ka. Ingat, Ginoong Santiago. Chloe, wala akong pakialam kung kaninong kotse ka sumakay. May paraan ako para bumalik ka sa akin. Wala na siya. Nanginginig siya. Ganoon ba siya katakot kay Ricardo? Chloe, ano sa iyo si Ricardo? Huwag kang matakot. Kung sinaktan ka niya, papatayin ko siya para sa iyo. Di ba? Papatayin ko siya para sa iyo. Ginoong Santiago, paano mo nasabi ang ganyan? Mukha kang kinakabahan. Binibiro lang kita. Ginoong Santiago, talaga bang biro lang iyon? Kaya, sino ba talaga si Ricardo Reyes para sa iyo? Bakit kanya laging ginagambala? Kung hindi mo sasabihin sa akin, akala mo hindi ko malalaman? Siya ay amain ko. Noong 8 taong gulang ako, dinala ako ng nanay ko at nagpakasal sa kanya. Amayin. Pero hindi kami nagkakasundo, tulad ng nakita mo ngayon. Kaya, Ginoong Santiago, hindi na kailangan pansinin siya. Kaya inaapi ka sa bahay, kaya nagmadali kang magpakasal at lumipad. Nandito na tayo, Ginoong Santiago. Mauna na akong bumaba. Alamin mo ang tungkol kay Ricardo Reyes. Agad-agad. Binibining Chloe, para siyang munting kuneho. Sa kamay ni Ginoong Santiago, nguyain at iluluwa siya. Nasaan si Chloe? Hindi ba siya pumunta sa kumpanya? Kumpanya? Hindi siya pupunta doon para magtrabaho. Oo, pumupunta siya sa kumpanya, pero hindi para magtrabaho. Kasama niya ang boss. Natutulog. Ano bang sinasabi mo? Imposible! Si Chloe ay hindi ganoong klase ng babae. Tingnan mo. Ito ay isang Maybach na nagkakahalaga ng milyon-milyong dolyar. Ang isang ordinaryong tao ay nagtatrabaho sa buong buhay niya at hindi man lang kayang bilhin ang isang gulong. Sabihin mo sa akin, kung hindi siya inaalagaan ng isang mayamang boss, paano siya makakasakay sa kotse na iyon? Huwag mo akong pigilan. Hahanapin ko siya. Tatanungin ko siya kung may natitira pa siyang hiya. Sa lahat ng mga taon na ito, napakaraming pagsisikap ang ginugol ko sa kanya. At ito ang kabayaran niya sa akin? Mahal, ngayon, maliban sa kumpanya, wala nang ibang lugar kung saan mo siya mahahanap. Kung pupunta ka ngayon, paano siya mapapanatili ang kanyang trabaho doon? Ang trabahong iyon ay hindi dapat panatilihin. Nakakahiya na nga. Bukas, pupunta ako sa kumpanya at ihahatid siya pa uwi. Ako ang kanyang ina. Sino ang pumipigil sa akin?
Munting kuneho, buksan mo ang pinto. Sweetie, kapag ang iyong ina pinuputol ang iyong mga pakpak, hindi ka na makakatakas. Si tatay ay malapit nang gawin kang isang tunay na babae. Klua, paano ka nagkasugat ng ganyan? Hindi naman ganoon kasama. Kung late pa, okay na sana ako. Narinig ko lahat. Kasalanan lahat ni Evelyn. Akala niya, gusto siya ni Tito Julian. Alam ko, siya ay kay Ginoong Santiago, tunay na pag-ibig, di ba? Sabi ni Lola, ang mga pamilya natin ay mga kaibigan ng pamilya. Simula nang aminin ni Tito Julian na may gusto siya, akala ni Lola na siya iyon. Buti na lang, hindi pumanig si Tito Julian sa kanya. Kundi, ako. Sabi rin ni Mia iyan. Kaya si Ginoong Santiago at si Binibining Evelyn talaga bang may relasyon? Tinanggap ako ni Ginoong Santiago para matulungan akong makatakas sa aking amay. Nagpapasalamat na ako. Kailangan kong malaman ang aking lugar. Naantala namin ang inyong programa para sa isang breaking news. Kani-kanina lang, lahat ng kumpanya ng Grupo Santiago ay nag-anunsyo ng pagtatapos ng kanilang kasunduang endorso kay Evelyn. Chloe, tumindig si Tito Julian para sa iyo. Maaaring na may gusto sa iyo si Tito Julian? Hindi ba sinabi mo lang na hindi pumanig si Ginoong Santiago kay Evelyn? Siyempre hindi rin siya papapanig sa akin. Ginawa niya ito marahil dahil si Evelyn ay nagdulot ng eksena sa kumpanya na talagang sumira sa imahe ng kumpanya. Totoo? Sa totoo lang, sa tingin ko magandang magkasintahan kayo ni Tito Julian. Kung sana lang ang gusto niya ay ikaw. Tingnan, siya iyon! Si Ginoong Santiago ay pinagalitan si Binibining Evelyn dahil sa kanya. Siya ba ang bagong babae ni Ginoong Santiago? Ako. Chloe, lumabas ka rito. Chloe, lumabas ka rito. Sino ang hinahanap mo? Hinahanap ko ang isang kidnapper, ang amo mo. Dedemanda ko siya dahil dinukot niya ang anak ko. Ang CEO namin, si Ginoong Santiago, hindi niya gagawin iyon. Eh di hahanapin ko ang anak ko. Chloe, lumabas ka! Naghirap ako sa pagpapalaki sa iyo. Pinag-aral kita sa kolehiyo. Nag-aral ka ng maraming taon. At ang itinuro lang nila sa iyo ay kung paano mang-akit ng amo mo. Chloe, ma'am, ito ay isang lugar ng trabaho. Kung kailangan mong ayusin ang mga usaping pamilya, gawin mo sa bahay. Usaping pamilya. Nasaan ang amo mo? Nasaan ang amo mo? Sabihin mong lumabas siya. Kung magpapakalat ka ng chismis tungkol kay Ginoong Santiago, dedemanda ka. Sige, tumawag ng pulis. Tumawag ka na ngayon. Tinutulungan mo ba ang amo mo na samantalahin ang isang intern? Tingnan natin kung darating ang pulis para arestuhin ako o ikaw. Nanay, Oh, ngayon mo lang naalala na ako ang nanay mo? Nakakahiya ito. nanay, ilabas natin ito sa labas. Mahal, huwag kang matakot. Narito ako ngayon para ipaglaban ang katarungan para sa iyo. Ang anak ko ay hindi uri ng tao na umaakit sa kanyang amo. Sabihin mo sa akin, ang amo mo ba ang pumilit sa iyo, di ba? Nanay, ano bang sinasabi mo? Kita mo, nakita ng tatay mo. Sumakay ka sa isang magarbong kotse, isang may back o ano, nagkakahalaga ng milyon-milyong piso. Naghahabol siya ng mayamang lalaki. Chloe, ano ang ginagawa mo sa kumpanya? Ganun ka ba kadesperado para sa pera na wala ka ng hiya? Ginoong Santiago, May taong gumagawa ng kaguluhan sa ibaba. Kailangan ko bang sabihin sa iyo kung paano ito haharapin? pero ang taong iyon ay nagsasabing siya ay ina ni Ginang Santiago. Ano? Magsalita ka. Pumasok ka ba sa mamahaling kotse ng boss mo? Oo. Pero nanay, pakinggan mo ako. Sa buong buhay ko, naging disente at tapat ako. Paano ako nagkaroon ng ganyang walang hiyang pasaway? Chloe, okay ka lang ba? Chloe, Okay ka lang ba? Hindi mo masisisi ang nanay mo. Sino ang nagsabi sa iyo na?
Maging matigas ang ulo? Huwag mo akong hawakan. Chloe, akala mo makakalabas ka lang diyan. Maghanap ng kalaguyo at magpakamatapang. Papaano mong mangahas na kausapin ng tatay mo ng ganyan? Nasaan ang amo mo? Lumabas ka dito. Nasaan ang amo mo? Nanay, Ang opisina ng CEO. Aba, kaya naman pala nagtatago ka dito ha? hindi ko pwedeng hayaan ang usaping pamilya na makaapekto kay Ginoong Santiago. Nanay, huwag kang ganyan. Wala itong kinalaman kay Ginoong Santiago. Umalis ka. Chloe. Chloe. Sino ka? Bitawan mo siya. Sino ka ba? Sino ka ba? Ako ang hinahanap mo, ang boss ng kumpanyang ito, si Julian Santiago. Oh, ikaw pala. Kaya ikaw ang umakyat sa anak ko. Ginoong Santiago, bitawan mo ako. O magkakagulo iyan. Nasa peligro ang reputasyon mo at ng kumpanya. Sinasaktan mo ang sugat mo. Masakit ba? Bitawan mo muna. Kayo dalawa? Ano ang relasyon ninyo? Kaya sa tingin mo dahil ang anak ko kakagraduate lang na walang-wala? Kaya mo siyang takutin para maging kalaguyo mo? Kasalanan ko lahat. Nasabi ko na dati, wala talagang kinalaman si Ginoong Santiago. Ako iyon. Ako ang kumakapit sa kanya. Ikaw. Hindi ko akalain, ganyan siyang tao. Ang baluktot ng isip. Hindi mo ba tinanong ang relasyon natin? Legal na kasal ito? Kumuha pa sila ng marriage certificate. Aantayin sana kita hanggang handa ka ng magpakilala? Pero ngayon, hindi na kailangan magtago. Si Chloe ay aking legal na asawa. Chloe ay aking legal na asawa. Siya pala ang asawa ng CEO? Kung gayon, ang sinabi ko kanina. Paano mo hinayaang hawakan ka ng ibang lalaki? Siya ang anak ko. Lahat ng sa kanya ay akin. Sino ka ba sa tingin mo? Chloe, ang kasal ay isang malaking bagay. Hindi ka man lang nagtanong kung pumapayag ang pamilya? Ngayon, sinaktan mo pa ang iyong mga magulang. Chloe, sobra ka na. Klua, Ano ang ginagawa mo? Ihanda ang kotse. Pupunta tayo sa ospital. Opo, Bitawan mo ang anak ko. Dahil hindi mo siya maalagaan ng mabuti, mula ngayon, ako na ang bahala sa pag-aalaga kay Chloe. Ako ang kanyang ina. Ipinanganak ko siya at pinalaki. At ako pa ang mali? binibining Maria, kung hindi mo hinawakan ng mahigpit ang sugat na kamay ni Ginang Santiago, hindi sana siya nagka-impeksyon at nilagnat. Akala ko? Nagpapanggap lang siya. Ikaw ang kanyang tunay na ina. Bakit mas gugustuhin mong maniwala sa mga estranghero kaysa sa sarili mong anak? Noong huli, hiniling ko sa iyo na siyasatin si Ricardo Reyes. May pagunlad ba? Ang ebidensya ng pagnanakaw niya ng pondo ng kumpanya ay nakuha na, ngunit kahit ang mga kapitbahay ay akala, Siya ay isang mabuting amain. Tawagin si Mia. May itatanong ako sa kanya. Opo. Tito Julian, kamusta si Chloe? Tungkol sa kanyang amain, gaano na ang alam mo? Evan ko, Mia, Tito Julian, hindi ko gustong sabihin sa'yo, pero sinabi ni Chloe na wag akong magsabi. Ayaw ka raw niyang abalahin. kaya tinulungan mo siyang itago sa akin at iniwan mo siya sa delikadong sitwasyon? Makinig ka, yang manyakis na si Ricardo Reyes ay ginugulo si Chloe. Mula noong bata pa siya, kinokontrol na niya siya. Noong lumaki siya, hindi siya pinayagan makipagkita sa ibang lalaki. Ginoo, kayo po. Pasok.
Kailangan niya ng lagnat na turok. Huwag kang tumingin. Matatapos na agad. Ginoong Santiago, Matulog ka na. Nandito lang ako. mhm. Hindi na kita iiwan mag-isa. Liam, dalahin si Ricardo sa opisina ko. Ngayon na, agad-agad. So, gusto akong makita ni Ginoong Santiago? Gusto niya akong makita? Hihingi siya ng tawad, di ba? Sige, may sasabihin din ako sa kanya. Ricardo, bakit hihingi ng tawad si Ginoong Santiago sa iyo? Ano naman kung siya si Ginoong Santiago? Nakipagtalik siya sa anak ko nang walang pasabi. Hindi ba siya dapat humingi ng tawad sa akin na kanyang biyanan? Tara na. Humingi ng tawad? Sa impyerno mo maririnig. Lakas loob mo bang saktan ng isang taong pinoprotektahan ni Ginoong Santiago? Ngayon, sa tingin ko papasok ka at lalabas kang nakabuhat. Ginoong Santiago. Uy, paano kung tawagin kitang Julian? Maging diretso tayo sa isa't isa. Ikaw, nang walang sabi-sabi, ay sumiping sa anak ko. Wala ka bang utang sa akin? Ang kanyang biyanan? Isang paliwanag? Isang paliwanag? Julian. Hindi, Ginoong Santiago. Anong ibig mong sabihin? Ako ang ama ni Chloe. Ama? Ginoong Santiago. Isang tao na hindi ko man lang mangahas hawakan, subalit nangahas kang magkaroon ng ganyang pag-iisip? Ang asawa ko ay dalisay at mabait. At ako, gusto ko lang na ikaw patay. Ginoong Santiago, pakawalan mo ako. Hindi na ako mangahas. Anong nangyayari? Kaladkarin siya palabas. Huwag mo na akong patingnan sa kanya. Diyos ko, hindi ba iyan si Ginoong Reyes? Narinig ko siya ay sinibak ni Ginoong Santiago at pinalo ng ganito. Mangahas namang insulto kay Ginoong Santiago? Malamang hindi na siya manatili sa lungsod ng Daloy. Ginoong Reyes ay kinaladkad palabas ng kumpanya. Puno ng dugo. Si Ginoong Santiago. Mia, Ginoong Santiago, siya. Chloe, pakinggan mo ako. Si Tito Julian ang pumilit sa akin. Hindi ko na kinaya. Kaya sinabi ko sa kanya ang lahat tungkol sa iyong amain. Lahat. Pasensya na. Pero nagdusa ka ng sobra. Dapat mong hayaan si Tito Julian. Gantihan siya. Paano ka naging ganyan kahangal? Ang isang taong tulad niya ay hindi karapat-dapat sa iyong problema. Paano kung... Tumigil ka sa pagtakbo. Malamig ang sahig. Tingnan ko. Saan ka nasaktan? Kung alam ko lang sa mga nakaraang taon na marami kang pinagdaanan, sana'y pinanatili kita sa tabi ko noong una pa. Hindi ka na hinayaang mawala. Simula ngayon, ako na ang iyong pamilya. Kahit ano mangyari, lagi akong nasa panig mo. Kahit na dahil lang sa obligasyon, napakabuti pa rin niya sa akin. Hayaan mong lagyan ko ng pamahid.
Masakit ba? Oh. Dahan-dahanin ko. Tawagin mo akong mahal para hindi na masakit. Ano? Ngayon alam na ng lahat na ikaw si Ginang Santiago at gusto mo pa ring umatras? Ginoong Santiago, ngayon ay ginawa mong publiko ang pagkatao ko. Kung gayon, ano naman ang tungkol sa iyong syota, Evelyn? Aba, Wala. Tawagin mo na lang na aking pagiging makasarili. Ano ang dapat kong gawin? Julian, sa tingin ko, talagang nagsisimula na akong mahulog sa'yo. Ricardo, ano ang nangyari? Lahat ay dahil sa iyong mahal na anak at mahal na manugang. Ano? Paano mo ako matatanong? Ang mahal mong anak na iyan, gusto ko lang siyang kausapin at sabihing pumunta sa iyo. Pero halos wala pa akong nasabi bago niya tinawag si Ginoong Santiago upang bugbugin ako ng ganito. Klua, bakit niya pinalo ka? Halika. Halika, tingnan mo, pinalaki ko siya ng mahigit 1 dekada at ito ang ganito ba siya nagpapasalamat sa pagpapalaki sa kanya. Chloe? Eking Chloe? Ang anak na pinalaki ko ng maraming taon? Paano siya naging ganito? Mahal? Kasalanan ko lahat. Tuwing naiisip ko si Chloe nagpapakalat sa labas. Mahal? Hindi natin hayaan siyang magpatuloy dito, kaya lokohin mo siya para bumalik, okay? Lilipat tayo sa ibang lugar at mabuhay ng masaya tulad ng dati. Talaga? Totoo ba? Siyempre totoo. Si. Kapag nakuha ko na siya pabalik at sirain siya, tingnan natin kung si Julian gusto pa rin siya. Ginoong Santiago, ma'am. Magandang umaga. Bilisan mo. Napaka-romantiko. Naiinggit ako sa kanila. tawagan mo ako kung may mangyari. Sa umaga? Ang sweet agad. Klua, alam ni nanay na ayaw mo akong makita, pero nanay may sasabihin sa iyo. Wala kaming dapat pag-usapan. Chloe, masyado akong pabigla-bigla noong araw na iyon, pero iyon ay dahil labis na nag-aalala si nanay sa iyo. Bahagi ka sa akin, sarili kong laman at dugo. Sa mundong ito, walang sino man ang higit na nagmamahal sa iyo kaysa kay nanay, o mas nag-aalala sa iyo. Sana lang ni nanay na mabuhay ka ng mas maayos. Kung wala ng iba, uuwi na ako. Nagdesisyon na ako na hiwalayan si Ricardo. Simula ngayon, ikaw at ako na lang. Magsisimulang muli, okay? Naisip na ni nanay, hindi sulit ang pamilyang iyon. Ngayong gabi, pwede ka bang umuwi? Tulungan mo akong mag-impake ng mga gamit ko. At saka, pirmahan ang mga papeles ng diborsyo. Talagang maghihiwalay kayo. Ako, ayaw ko nang magsinungaling sa sarili ko. Sige, uuwi ako mamayang gabi. Nagtataka ako kung si Ginoong Santiago ay may oras ngayong gabi para umuwi kasama ko. Pasok. Nakatayo ng napakalayo, takot na kainin kita? Ginoong Santiago, ito po ay opisina. Ano naman kung opisina? Niyayakap ko ang sarili kong asawa, krimen ba iyon? Bitawan mo na. Hindi ako makasawa sa pagyakap sa'yo. Paano ko magagawa? Ako. May sasabihin ako. Pwede ba ngayong gabi? Ginoong Julian, malubha ang kalagayan ni Ginang Santiago. Ano? May biglang nangyari. Kailangan kong umalis agad.
Kahit ano pa yan, hintayin mo ko hanggang makabalik ako. Nangungunang aktres na si Evelyn nasaktan sa set. Ang kagyat na bagay na binanggit niya, tungkol ba kay Evelyn? Ginang Santiago, Matagal na tayong hindi nagkita. Sino ang nagsabi? Na mamamatay ka na? Miss lang kita, yun lang. Halika, halika. Maupo ka. Dahil nandito ka, makipag-usap ka kay Evelyn. Julian, Sobrang miserable ko, anak. Sa buhay ko, ang tanging gusto ko ay makita kang magkaanak. Isang malusog na apo lalaki. Kung hindi, hindi ako mapapanatag. Nanay, Sabi mo may gusto ka raw, at ayaw mong makialam ako. Taon na ang lumipas, at hindi ka pa nagdala ng manugang na babae para makilala ako. Kaya nasaan siya? pinakasalan ko na siya. May asawa na ako. Ano? nanay, malapit na ako. Handa ko na ang mga papeles ng diborsyo. Chloe, alam mo, ang nanay mo hindi kailanman magsisinungaling sa iyo, di ba? Ang ating pamilya, kasama ang iyong hindi pa isinisilang na batang kapatid, maaaring lumipat sa ibang lugar at magsimulang muli. Nanay, ano ang pinagsasabi mo? Anong pamilya? Hindi ba ikaw ay hihiwalay kay Ricardo? Gusto kang umuwi. Para makapag-usap tayo ng maayos. Mahal, sa wakas, nakabalik ka na. Munting kuneho, buksan mo ang pinto. Bilisan mo? Buksan mo. Gusto kong pumasok. Munting kuneho, buksan mo ang pinto. Bilisan mo? Buksan mo? Gusto mo ba ang nakikita mo? Matagal ko nang itinatago ang mga ito, mga larawan mo, mula pagkabata hanggang ngayon. Nandito lahat. Matagal na kitang tiniis. At, gayon pa man, pinahintulutan mo munang hawakan ka ng ibang lalaki. Hawakan ka. Ano kung hinawakan ka niya? Kapag tapos na akong magsaya, gugustuhin ka pa ba ni Julian pagkatapos? Ricardo, nasaan si Chloe? Sinabi niya na kukuha lang siya ng isang bagay at aalis. Bakit hindi pa siya lumalabas? Ginoong Santiago, iligtas mo ako. Pakiusap. May asawa na ako. Kasal na ako. Ano? Ang gusto mo, hindi ba si Evelyn? Sino ang nagsabing gusto ko siya? Mali lahat ang pagkakaintindi ko. Anak, kailan mo dadalhin ang iyong kasintahan para makilala ako? Sa lahat ng taon, sa bawat subasta, naghanda ako ng regalo ng pagtanggap para sa aking manugang na babae. Iniingatan ko ito ng maraming taon, at ngayon ay maaari ko na itong ibigay. Tara na, bilis! bakit nasa lahat ng dako siya? Palagi siyang nagpapaligid. Ang tanging pag-asa. Wala na ba? Sino ang nagpahintulot sa iyo na hawakan ang telepono ko? Kinuha ko lang para tingnan. Bakit ang sama mo? Club na ka? Julian, tawag lang sa telepono iyon. Baka nasa labas siya nagpapakasaya at aksidenteng napindot ang tawag. Kung may mangyari sa kanya, walang makakaprotekta sa iyo. Hanapin agad ang telepono ni Chloe. Opo, Ginoo. Julian, Bakit ang tagal mo? Nasaan si Chloe? Sinusundan niya ako. Noong nakaraan, paglabas ko mula sa paliguan, nakita ko siyang hinahawakan ang aking damit panloob. At noong nakaraan, malapit na akong matulog, pumasok siya sa kwarto ko. Nanay, bakit hindi mo man lang pinaniniwalaan ako? Ako ang sarili mong anak.
Chloe? 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 Nasaan ka? Chloe. Huwag kang matakot, Chloe. Nandito si Mommy. Nandito si Mommy. Huwag kang matakot. Nanay, Mahigit 10 taon ko siyang pinalaki. Siya ay akin. Ano bang masama kung magsaya ako sa kanya? Hayop ka! Pumasok ako sa kasal na ito kasama si Chloe. 8 pa lang siya. 8 pa lang taong gulang. Pakawalan mo siya. Kung susubukan mong hawakan kahit isang buhok sa kanyang ulo, lalabanan kita hanggang kamatayan. nanay, Ngayon ikaw, gusto mo na namang magpakamabait? Ilang beses ba siyang nagsabi sa'yo at naniwala ka ba sa kanya? Pinayagan mo itong mangyari. Ako, kasalanan ko lahat. Pasensya na, Chloe. Takbo, takbo, Chloe. nanay, 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 Sayang lang ang hininga mo. Huwag mo siyang galawin. Lalapit ka ba sa kanya? Ginoong Santiago, maawa ka. Wala akong ginawa. Ginoong Santiago, pakiusap. Ginoong Santiago, maawa ka. Umalis ka. Ginoong Santiago, maawa ka. Ayos lang, Chloe. Huwag kang matakot. Nandito ako. ang nanay ko. Nasa ospital siya. Isasama kita. Miyembro ng pamilya? Ligtas ang ina, pero ang sanggol, hindi nakaligtas. Chloe. Pasensya na. Pinigo ka ni nanay. Chloe. Ikaw, gusto mo siyang makita? Hindi ko alam. Paano siya haharapin? Di wag mo muna siyang makita. Nag-ayos na ako ng grupo ng mga espesyalista. Ang pinakamahusay na medikal na resources. Huwag kang mag-alala. Akala ko sinabi ko sa iyo, kung gagalawin mo siya kahit isang buhok, patay ka. Ginoong Santiago, kung magpapatuloy ka, ako'y Ginoong Santiago, nagkamali ako. Ginoong Santiago, malapit nang magising si Ginang Santiago. Kapag nagising siya at wala ka, matatakot siya. Baliin ang mga braso at binti niya, itapon siya sa liblib na lugar. Huwag siyang hayaang mamatay agad. Opo, Ginoo. Hindi mo dadalhin ang aking manugang na babae upang makita ako. Hindi ba ako pwedeng pumunta para makita siya? Lola, Mia, anong ginagawa mo rito? nasa problema si Chloe? Ano? Nasa problema ang aking inaanak na babae? Gising ka na. Hindi.
Ano ang tinatago mo? Masanay ka sa pagtingin. Ako, Huwag kang gumalaw. Hayaan mo lang akong yakapin ka. Ginoong Santiago? Anong problema? Natatakot ako. Natatakot akong mahuli. Chloe, okay ka lang? Lola? Tawagin mo siyang nanay. Ito. Ikaw, pasaway. Paano mo nagawang saktan ang aking inaanak na babae ng ganoon? Teka, Ang manugang na babae na hinihintay mo? Ano, hindi mo ba siya kilala? Chloe, totoo ba ito? Umhong. Marta, kunin mo lahat ng mga bagay na inihanda ko para sa aking manugang na babae sa mga nakaraang taon, mga bahay, kotse, alahas, at lahat ng aking nakolekta mula sa mga subasta, at dalhin mo lahat dito. Siya. Ito ang pamana ng pamilya Santiago na ipinamana sa akin ng lola ni Julian. Ngayon, ipinapasa ko ito sa iyo. Napakahalaga nito, hindi ko. Kung ibinigay ito ni nanay sa iyo, tanggapin mo na. Ikaw ang manugang na babae na hinihintay niya ng matagal na panahon. Chloe, mahal, si Julian ay medyo mas matanda at medyo malamig, pero marunong siyang mag-alaga ng iba. Huwag mo siyang maliitin. Sa aming pamilya, ang mga Santiago, ang lalaking iniwan ng kanyang asawa, ay hindi papayagang makapasok sa sementeryo ng pamilya Santiago, kailanman. Lola, Ginoong. Si Julian ay napakabuti sa akin. Bakit tinatawag mo pa akong lola? Nanay, Ayan, tama. Nanay, si Chloe ay kakagulat lang, kaya kailangan niyang magpahinga. Sinabi sa akin ni Mia, kaya naiintindihan ko. Mula ngayon, bahagi ka na ng pamilya Santiago. Kung may maglakas loob na mang-api sa iyo, tatayuan ka ni nanay. At ako rin. Chloe, miss na kita. Sige, sige. Ngayong alam kong okay na si Chloe, guminhawa ang loob ko. Magpahinga muna kayo, at aalis na kami. teka, Hindi man lang ako nakausap si Chloe. Lola, hindi pa ako sapat na nakakasama si Chloe. Kung mas matagal pa, mapalampas mo na ang pagiging pinsan. Malapit na akong maging ninang. Dapat na tayong maghanda. Una, magbid para sa lupa. Para sa mga apo ko, magtayo ng palaruan. Kailangan nating magmadali at maghanda. Tingnan mo kung ano ang magiging reaksyon ni Chloe. Ang daan para maging ninang ako ay malayo pa. Ginang Santiago, Ano pang ginagawa mo rito? Ginang Santiago, may sasabihin pa akong hindi ko pa nasasabi sa inyo. Hindi ninyo alam na si Julian ay may mang-aakit sa tabi niya na nagngangalang Chloe. Palagi niya akong tinatarget. Ginang Santiago, kailangan ninyo akong ipagtanggol. Ano ang sinasabi mo? Si Julian ay may asawa na. Si Chloe ang kanyang legal na asawa. Siya ang manugang na babae ng mga Santiago. Hindi mo siya dapat siraan. Ginang Santiago, sobrang sama lang ng loob ko kanina at nakapagsalita ako ng hindi ko sinasadya. Magkaibigan ang ating mga pamilya sa maraming henerasyon, pero si Julian, dahil sa kanya, kinansela ang lahat ng aking endorso. At sinisi niya ako sa wala. Evelyn, ang mga Santiago, dahil sa ating matagal na pagkakaibigan, ay inalagaan ka ng mabuti. Dapat kang magpasalamat. Kung marinig ko pang muli na sinisiraan mo ang aking manugang na babae, huwag mong sisihin ako kung hindi ako magpipigil para sa kapakanan ng iyong mga magulang. Palabasin siya. Ginang Santiago. Ngayon, pati si Ginang Santiago ay kinikilala na ang malanding iyon. Kailangan ko siyang sirain. Kung hindi ako makakapangasawa sa mga Santiago. Evelyn, ano ang napakahalaga para ikaw mismo ang pumunta sa akin? May bagong proyekto ang Apex na nangangailangan ng koordinasyon ng supplier. Yumanap ka ng paraan para makuha ang kontratang ito. Pagkatapos, harapin mo siya. Evelyn, ang iyong hiling ay aking utos. Magagamit mo ito.
Naunawaan ko. Lua, kapag nakita ni Julian mismo na ginamit ka, tingnan natin kung gusto ka pa niya. Ginang, Ginoo, gaya ng dati. Tawagin mo na lang akong Chloe. C. Ito ang kontrata ng supplier para sa bagong proyekto ng Apex. Ang kliyente ay partikular na humiling na isang baguhan ang humawak nito. Interesado ka ba? Opo, Ginoo. Kukunin ko ito. Sige. Iiwan ko na sa iyo. Kailangan nila ng personal na pagpupulong mamayang gabi. Ipadala ko sa iyo ang address mamaya. Ginang Santiago, masipag magtrabaho? Nagtatrabaho ka ng husto, Ginang Santiago. Kailangan mo nang umuwi. Sige, babalik ako sa'yo sandali lang. Si Ginoong Santiago ay nandito na. Parang 7, 8, 9, o 10 beses na. Malamang may sasabihin siya sa'yo. Ginoong Santiago, wala ka bang gagawin? Namiss lang kita. May party ako kasama ang mga kaibigan ngayong gabi. Sumama ka sa akin. Ngayong gabi? Pero may trabaho pa ako. Pwede bang? Baka sa susunod. Kung sobrang busy mo, wag na lang. Gusto lang kitang ipagmalaki. Sa akin, hindi mo kailangang pilitin ang sarili mo. 10:00. Babalik ako bago yon. Ang curfew natin ay 10:00. Kailan pa tayo nagkaroon ng curfew? Ano ang problema? Uuwi rin ako ng maaga. Ito na. Dapat siguro. Ipaalam kay Ginoong Santiago. Binibini. May privacy policy ang club namin. Bawal ang cellphone. Akin na lang muna. Dito po sa daan. Binibining Chloe. Halika rito. Dito ka umupo. Hinintay ka namin. Ginoong Valdez. Tungkol sa partnership. Binibining Chloe. Mukhang bago ka pa rito. Hindi mo pa alam ang rules, ha? Kapag usapang negosyo, kailangan munang uminom. Para magkakilala. So, gusto mong mag-usap tungkol sa negosyo? Una, uminom ka muna. Kilalanin natin ang isa't isa. Pasensya na. Hindi ako mahilig uminom. Usapin muna natin ang negosyo. Binibining Chloe. So, tinatanggihan mo ako? Eksakto. Bastos naman yan. Binibining Chloe. Hindi mo lang naiintindihan. Kapag nagnegosyo, laging may inuman. Binibining Chloe, huwag mong sabihin na hindi ka man lang magpakita ng kaunting respeto, di ba? Hindi ako pwedeng umasa kay Ginoong Santiago sa lahat. Ang deal na ito, kailangan kong tapusin. Binibining Chloe. Wow, ang galing mo naman uminom. Ginoong Valdez, pwede ba tayong magsimula mag-usap ng negosyo ngayon? Bakit nagmamadali? Sige na, isa pa. Kailangan kong pumunta sa banyo. Sinusubukan mong tumakas? Ano ang gusto mo? Bitawan mo ako. Ano ang gusto ko? Magandang babae? Masisisi mo ang sarili mo sa pag-insulto sa maling tao. Ngayong gabi, mananatili ka para samahan kami at magsaya kasama ang mga lalaki. Saklolo. Magandang babae. Saan ka pupunta? Saklolo. Tumahimik ka.
Si Ginoong Santiago ay nasa club din ngayong gabi. Kung malaman niya, lahat tayo ay nasa malaking gulo. Ako ang asawa ni Julian Santiago. Kung mangahas kang hawakan ako, hindi ka niya hahayaan ng madali. Ako ang asawa ni Julian. Lalakas loob mo bang hawakan ako? Papagbayarin ka niya para dito. Ikaw ang asawa ni Ginoong Santiago? Ako ang tatay niya. Sigurado. Lumayo ka. Habulin siya. Julian, anong problema mo? Halos hindi na tayo lumalabas. Lahat ay nagkakasama-sama at walang nag-anyaya sa akin. Julian, Akala ko, malinaw na. Evelyn, may dapat pa tayong ayusin. Mag-ingat ka. Alam ng lahat may asawa na si Julian. Evelyn, siya ay tagawasak ng pamilya. kasalanan nito lahat ni Chloe. Pagkatapos ngayong gabi, tingnan natin kung ano ang kaya mo para labanan ako. Alis na, ako. Sa susunod, Hindi pa naman huli. Bakit ang aga? may munting kuneho ako sa bahay. Kailangan niya ako. Talagang nagbabago ang lalaki kapag may asawa. So, ang ating Julian ay under the saya. Kailan mo ipapakilala si Chloe para makilala namin siya? Sa ibang pagkakataon, Tulong, Julian. Tumatakbo pa ba? Pagsisisihan mo ito? Don, bilisan mo. Teka lang, magsisisi ka. Ginoong Santiago. Ginoong Santiago. Ako, hindi ko alam. Si Binibining Chloe ang iyong babae. Ginoong Santiago. Maawa ka, Ginoong Santiago. Ginoong Santiago. Nakatakas na naman siya. alamin kung sino ang nasa likod nito. Ginoong Santiago, binigyan ng malakas na pampagana ang iyong asawa. Walang panlunas. Tanging. Nakuha ko. Umalis ka. Huwag kang umalis. Chloe, alam mo ba ang ginagawa mo? Sabihin mo sa akin, sino ako? Mahal. Kasalanan ko. Sa susunod, magiging mahinahon ako. Kagabi, ako'y nilagyan ako ng droga. Hindi ko sinasadya. Pwede kong magpanggap na walang nangyari. Tumulog ka lang sa akin? At ngayon magpapanggap kang walang nangyari? Hindi iyon. Ibig kong sabihin, Bilang iyong legal na asawa, ang pagtupad ng tungkulin sa pag-aasawa ay isang bagay na dapat. dahil nangyari na ganitong uri ng relasyon. Ikaw, may gusto ka bang iba? Ano? Sinabi sa akin ni Mia na noong ikaw ay sa lumang asyenda dati, ikaw mismo ang nagsabi na may gusto ka na sa iba. Bilisan mo at pumunta ka na magdasal. Nanay, hindi na kailangang magdasal. May gusto na ako sa isang tao.
Noong mga panahong iyon, si Chloe ay kakalipat lang ng 18. Kung sasabihin ko sa kanya ngayon, na gusto ko siya noon, kaya ba niyang hindi tanggapin? Ang taong gusto mo. Sino iyon? Sa totoo lang, Ginoong Santiago, tapos na ang investigasyon. Nalaman namin kung sino ang nag-utos na lasunin si Ginang Santiago. sandali lang. May kailangan asikasuhin. Chloe, ano ang problema? Binulyawan ka ba ni Tito Julian? Hindi. Mia. Sa tingin ko, may crush ako kay Ginoong Santiago. Mia, Sa tingin ko, nahulog ako kay Ginoong Santiago. akala ko seryoso ito. Tinakot mo ako. Buti na lang hindi nito ako pinipigilan maging ninang. Anong ninang? Oh, wala. Chloe, ikaw at si Tito Julian ay kasal na. Sa'yo na siya. Natural lang na gusto mo siya. Ano bang dapat ipag-alala? Pero may iba siyang gusto. Panangga lang ako. Dapat kong malaman ang aking lugar. Sa totoo lang, noong una, naisip ko rin na si Tito Julian ay may gusto kay Evelyn. Pero nalaman ko na si Tito Julian ay hindi man lang tumitingin sa kanya. Sikat na aktres na si Evelyn ay pinaghihinalaang bumili ng ilegal na droga at pagkuha ng hitman, bukod sa iba pang kaso. Siya ay dinala sa kustudiya ng pulisya. Alam ko na, siya talaga ang nananakit sa'yo. Ngayon si Evelyn ay sa wakas ay tapos na. Sandali. Si Tito Julian ay naghihiganti para sa'yo. At siya ay napakamalambing at mapag-alaga sa'yo. Chloe, maaari bang ang taong gusto ni Tito Julian ay ikaw talaga? Paano naman nangyari iyon? Ako, tinanong ko siya. Hindi niya inamin. Kung hindi ka gusto ni Tito Julian, sino kaya? Wala ba si Tito Julian na mayroong parang safe na walang pinapayagang hawakan? Tara, puntahan natin at tingnan ngayon sino ang tao sa painting. Nakalak na ngayon. Bakit nakalak? Keypadlock iyan. Subukan mo lang ang password at magbubukas iyan. Subukan ang birthday mo. Mia, parang hindi tama ito. Ano ang mali? Ikaw ang may bahay. Sige, subukan mo. Maling password. Baka naman, talaga, hindi sa'yo. Imposible iyan. Si. Hindi. Subukan ng iba. Anibersaryo ng kasal. Oh, tara, isang beses lang. Kung hindi iyon, hindi na tayo titingin ulit. Masamang tito. Si. Huling beses, humhum. Tinanggap ang password? Paano nangyari iyon? Mabilis. Hindi ba ito ang araw ng iyong ika-18 kaarawan? Dahil darating ang huling pagsusulit? Pumunta kami sa santuwaryo para manalangin para sa magandang marka. Narinig ko, sinabi ni Tito Julian na may gusto siya, at iyon ay sa parehong araw. Baka naman, ang taong gusto ni Ginoong Santiago ay ako? Mukha bang maganda? Tito Julian, naalala ko lang, sinabi ng nanay ko na umuwi ako para sa hapunan. Uuwi na ako ngayon. Ano bang iniisip mo buong araw? Ako. Nagtataka lang ako. Chloe, Ano? ikaw. Wala ka bang itatanong sa akin? Kaya, ang taong gusto mo. Ako ba? Tama? Naalala mo ba ito?
Ito yung nawala sa akin dati. Paano mo nakuha? 3 taon na ang nakalipas. Pumunta ka sa santuwaryo kasama si Mia. Naiwan mo ito sa santuwaryo. Hindi mo man lang pinabalik kay Mia. Naghihintay ako ng isang himala. Kaya mo ako pinakasalan. Chloe, ang taong gusto ko, ikaw na talaga palagi. At ikaw lang. Kaya, hindi pumayag, kundi wala nang hihigit pa. Matamis ba? Maasim. Hindi matamis? Matamis ang kahel. Pero ako ang maasim. Sa lahat ng oras na ito, akala ko gusto mo si Evelyn. Ngayong naayos na ang hindi pagkakaunawaan, Ginang Santiago, hindi ba dapat kitang tanungin para sa isang opisyal na titulo? Pero hindi ba't nakuha na natin ang sertipiko ng kasal? May utang pa ako sa iyo, isang engrandeng kasal. Gusto ko sa lahat sa lungsod ng Daloy malaman na ikaw, Chloe, ay si Julian Santiago's lehitimong at pinahahalagahang asawa. Sa ganoong paraan, walang mag-iisip na may iba akong mahal. Ngayon, tikman natin kung maasim pa ito. Pumunta tayo sa kwarto at tikman ito ng maayos. Balitang pangunahing, matapos dalhin sa kustudiya, ang dating sikat na aktres na si Evelyn ay nakatakas mula sa detensyon. Ginoong Santiago, espesyal na ginawa ang kasuotang ito para sa iyo. Kahit ang disenyo ay personal na iginuhit ni Ginoong Santiago. Bawat hakbang ay pinangangasiwaan ni Ginang Santiago personal. Ginang, may isang babae sa labas na nagsasabing siya ang iyong ina. Saan? Siya. Ang babaeng iyon ang sinasabing nanay mo, pero iniwan lang niya ito at umalis. Chloe? Si nanay. Nitong mga araw sa ospital, sa tuwing ipinipikit ko ang aking mga mata, ikaw lang ang nasa isip ko. Naaalala ko noong ikaw ay 8 taong gulang at nagkaroon ng mataas na lagnat. Doktor, ang anak ko ay may lagnat. Kailangan mo munang magparehistro upang magpatingin sa doktor. Pumunta ka doon para magparehistro. Mag-isa ka lang, may pila doon, at walang mag-aalaga sa anak mo. Sige, kailangan mong buhatin siya. Sige. Nanay, Pasensya na. Kung narito si tatay, magiging mas madali. Makakasama ko rin si tatay. nangako ako ng may pagngangalit. Nabigyan ka ng kumpletong pamilya. Pero, bulag ako. Ang kalahati ng aking buhay ay namuhay ako ng kaawa-awa. Natatakot na wala kang ama, na bilang ina at anak ay pag-uusapan tayo. Natatakot na walang sumusuporta. Natatakot sa kung ano-ano. Pero hindi ako natakot na ikaw ay maagrabyado. Ngayon ay iyong malaking araw na nakasuot ng iyong damit pangkasal. Hindi ako pupunta. Natatakot na mabahiran ko ang iyong magandang kapalaran. Maligayang kasal, aking mahal na anak. Nanay. Chloe? Nakikita kang napakasaya. Maiiyak ako bago ka pa. Ginoong Julian, tara na. Chloe, ang ganda mo ngayong araw. Hindi nabanggitin si Tito Julian. Kahit ako ay lubos na nabighani, huwag kalimutang kunin ang bouquet.
Nasaan ang bouquet? Naiwan ko siguro sa sasakyan. Kukunin ko. Sandali lang. Sige. Ngayon ang kasal ko, nanay, pupunta ka ba para makita ako? Mia, bumalik ka na. Chloe, sinira mo lahat para sa akin. Hindi kita pababayaan. Evelyn, anong ginagawa mo dito? Bakit? Bakit ikaw ang makakasal sa kanya? Ang taong nasa tabi niya dapat ako. Papatayin kita? Julian, hindi mo to pwedeng gawin sa akin. Huwag mo akong patayin. Julian, Dalhin mo na siya. Sa place siya. Chloe? Okay ka lang ba? Hindi niya ako sinaktan. Bakit mo inako ang kutsilyo para sa akin? May gusto ka bang mamatay? Ayos lang ako, Sinta. Chloe. Buong buhay ko, lagi akong sunod-sunuran. Pero ngayon, sa wakas, naprotektahan kita. Chloe, pinapahiya ka ba ni nanay? Yun ba? Nagalit ka ba kay nanay? Huwag kang umiyak. Ang nobya ay hindi pwedeng umiyak ngayon. Aalis na si nanay. Nanay, hindi ba sinabi mo na protektahan mo ako? At iiwan mo ako? Saan ka pupunta? Hindi ako aalis. Hindi ka na aalis muli. Nanay, Ginoong Julian Santiago, binibining Chloe, nangangako ba kayo na maging mag-asawa, magmahalan ng buong puso, hanggang sa huling sandali? Lalaking ikakasal, maaari mo nang halikan ang iyong magandang nobya? Sa wakas, nakuha ko na ang aking munting kuneho.